lahat mga katinig. Welcome back dito sa ating channel, ang Tinig ng Bayan, ang inyong sandigan sa mga usaping may kinalaman sa ating bansa at sa ating kinabukasan. Sa videong ito, hihimayin natin ang isa sa pinakamabigat na legal na diskusyong naganap sa loob ng ating Korte Suprema. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta pera, kundi ang tinatawag nating constitutional framework ng ating pambansang pondo, partikular na ang usapin tungkol sa programmed appropriations. Sa naganap na oral arguments nitong April 21, 2026, nasaksihan natin ang matinding pagbusisi ng ating mga justices sa pangunguna ni Associate Justice Ramon Paul Hernando kung saan kinuwestiyon ang limitasyon ng kapangyarihan ng gobyerno pagdating sa paghawak ng kaba ng bayan. Mga katinig, ang diskusyon ay uminog sa kung paano ba dapat ituring ang bawat piso na nakapaloob sa ating budget. Sa panig ng gobyerno, sa pamamagitan ni Solicitor General Darlene Berberabe, ipinaliwanag nila ang konsepto ng fiscal flexibility. Ang katwiran nila, kailangan ng ehekutibo ang sapat na kakayahan o flexibility upang mabilis na makatugon sa mga pangangailangan ng ating bayan. Ngunit dito tayo napaisip ng magbitaw ng napakabigat na tanong si Justice Hernando. Tinanong niya ng diretso ang Solicitor General kung ang salitang flexibility o ang pag-flex ba ay nangangahulugan din ng pag-bend o pagbaluktot sa ating saligang batas. Isang napakatapang na tanong ito na nagpapaalala sa lahat na kahit gaano pa kaganda ang layunin ng isang proyekto o serbisyo, hindi kailanman dapat isakripisyo o baluktutin ng mga batas na nakasulat sa ating konstitusyon. Dahil dito, tila naging speechless o natameme ang ilang bahagi ng depensa ng madiinang punto na ang budget ay dapat sumusunod sa isang tuwid at malinaw na arkitektura. Ayon kay Justice Hernando, ang kaayusan ng ating pondo ay dapat na parang isang straight line, walang liko-liko at walang puwang para sa interpretasyon na maaaring makasama sa ating sistema. Sa katunayan, ginamit pa niya ang metapora ng isang chainsaw para sabihin kung may mga bahagi ng budget framework na hindi na akma o lumalampas na sa itinakda ng batas, dapat itong putulin ng lubusan upang maprotektahan ang interes ng mamamayang Pilipino. Ito ang uri ng pagbabantay na kailangan nating makita sa ating mga institusyon. Isa pang mahalagang punto na lumabas sa pagdinig ay ang usapin tungkol sa potential for abuse o ang posibilidad na maabuso ang mga ganitong mekanismo sa pondo. Sa panig ng Solicitor General, inamin nila na ang pagkakaroon ng ganitong potensyal ay hindi sapat na dahilan para sabihing labag sa batas ang isang probisyon. Ang naging mungkahi ng panig ng gobyerno ay ang kailangan daw ay ang continued vigilance o ang patuloy na pagbabantay nating mga mamamayan. Pero mga katinig, dito tayo dapat maging mapanuri. Kung ang mismong framework ng batas ay may puwang para sa posibleng pagkakamali o pang-aabuso, sapat na ba na iasa lamang ito sa mata ng publiko? O hindi kaya ay dapat ang batas mismo ang may matitibay na safeguards o harang para hindi na umabot sa punto na may kailangang bantayan pa? Sa bawat sandali ng oral arguments na iyon, nakita natin ang bigat ng tungkulin ng ating Supreme Court. Ang programmed appropriations ay dapat na mapunta sa mga proyektong dumaan sa tamang pagsusuri ng Kongreso at hindi dapat ito galawin ng basta-basta sa ilalim ng katwirang flexibility lang. Ang bawat sentimo ay dugo at pawis ng bawat Pilipinong nagtatrabaho, kaya naman ang pagtindig ni Justice Hernando laban sa anumang anyo ng pagbaluktot sa konstitusyon ay isang mahalagang mensahe para sa ating lahat. Kapag ang gobyerno ay tila nabokya o hindi makapagbigay ng malinaw na basehan sa kanilang mga aksyon sa harap ng korte, senyales ito na kailangang mas lalong pagtibayin ng ating mga rules sa transparency at accountability. Sa huli, ang desisyon ay nasa kamay pa rin ng ating mga justices. Sila ang magsasabi kung ang kasalukuyang sistema ba ng paggastos ay nananatili sa loob ng ating constitutional framework. Pero tayo, bilang mga katinig, ay may obligasyon na intindihin ang mga ganitong usapin. Hindi lang ito para sa mga abogado o mga politiko. Ito ay usapin ng ating kabuhayan at ng ating kinabukasan. Ang pagbabantay sa pambansang pondo ay pagbabantay sa ating sariling pamilya. Kaya naman, patuloy tayong makikinig at magmamasid sa bawat salitang binibitawan sa loob ng Korte Suprema dahil doon natin malalaman kung ang ating tinig ay naririnig pa rin sa gitna ng mga komplikadong diskusyon sa batas. Ano ang masasabi nyo sa naging matapang na pagkwestiyon ni Justice Hernando? Sa tingin niyo ba ay tama na bigyan ng flexibility ang gobyerno sa paggastos o dapat bang sundin ang bawat tuldok at kwit ng ating konstitusyon ng walang pag-aalinlangan? I-comment niyo ang inyong mga opinyon sa ibaba dahil ang inyong mga kaisipan ay mahalagang bahagi ng ating talakayan dito sa Tinig ng Bayan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami pa tayong maging mulat sa katotohanan. Siguraduhin ding nakasubscribe kayo at nakapindot ang bell icon para laging updated sa ating mga susunod na pagsusuri. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala. Tandaan ninyo, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang ating pagkakaisa ang magdadala sa atin sa isang mas tapat at maunlad na bansa.
Ako ang inyong lingkod na laging magpapaalala, manatiling gising at manatiling mapagmatsyag. Hanggang sa muli nating pagkikita dito lang sa ating channel, Ang Tinig ng Bayan. To ask them from the Solicitor General. Good afternoon, Your Honor. Good afternoon, Solgen. I have some slides to share with you and everyone. There. So let's begin. I have an acronym for unprogrammed appropriations. IHUAS. For me, they stand for I hate unprogrammed appropriations. And I've already said so in my separate concurring and dissenting opinion in the Pimentel case. There. Where, among others, I bluntly said and wrote, among others, that unprogrammed appropriations in any form are unconstitutional. My opinion, Madam Solgen, is, in my reckoning, it stands on very solid constitutional grounds, and I'll show you why. The constitutional framework for the national budget is, of course, spread over several constitutional provisions. But hearing from our amicis, specifically former Budget Secretary Abad, it is an accountability framework. And taking that cue from Secretary Abad, it is a rigid budget with purpose-specific spending. Why? Article 7, Section 22 requires the President to submit to Congress within that period of 30 days a budget of expenditures and sources of financing. That is the BESF. And for me, and my which is based on my very clear understanding of the constitutional provisions, the BESF can only refer to program appropriations and automatic appropriations. They can never include unprogrammed appropriations. And hearing from you earlier, they can only be found in the National Expenditure Program, which is the so-called President's budget. But the Constitution does not refer to a NEP. It refers to a BESF. Now, Article 6, Section 25, subparagraph 2, complements Article 7, Section 22. It says, no provision or enactment shall be embraced in the General Appropriations Bill unless it relates specifically to some particular provision therein. Any such provision or enactment shall be limited in its operation to the appropriation to which it relates. And that is my basis for saying that the constitutional framework, insofar as our budget is concerned, is one that is rigid and with purpose-specific spending architecture. So, you are articulating for the government
an interpretation of these constitutional provisions, one that is flexible. Isn't it, Madam Soljan? I have a problem To a with the certain word extent. flexibility or fiscal flexibility, as you said. Flexibility comes from the word flexible or flex. No? And another word for flex is bend. Are you advocating bending the Constitution? Definitely not, Your Honor. Why is that, Madam Soljan? Because with your argument for flexibility in that you are advancing and program appropriations to be within the framework of the government, even though it is not in the BESF, it is still to be considered as fiscal flexibility. Your Honor, it is the submission of the respondents that the mention of budget of expenditures and sources of financing is found under the section on executive, which is a requirement for the President to submit that as a basis of the budget that will be passed by the GAA. But the Congress, being the one that has the power of the purse, it is not required that it will just adopt what the President has proposed, as has been ruled in Philconsa case by the Supreme Court as well. So Yeah, it is exactly, Soljan. No? Because after all, the second phase of the budget cycle is budget legislation. That's where Congress comes in and deliberates on the proposal of the President on the basis of the BESF and the NEP. Isn't it? Yes, Your Honor. Anyway, let me continue. So, next slide, please. The framework that I'm referring to is that the GAB would be based on a budget of expenditures and sources of financing. Relatedly, if there is need to come up with new revenues to address some future needs of the government, the Constitution also provides for Article 6, Section 25, Paragraph 4, referring to the Special Appropriations Bill. Next slide, please. The constitutional mechanisms for budgetary responsiveness in such cases are the following. And you can see that in this slide. So kung kulang po ang pondo based dun sa GAA, ang aking pananaw at pananaw ng marami ay yan ay matutugunan ng supplemental budget na kaya naman palang ipasa in less than 2 months. So that's Section 25(2) of Article 6 or 7 in the form of a special appropriations bill. And it would have to be coupled with funds actually available as certified by the National Treasurer or funds to be raised by a corresponding revenue proposal. Ang Constitution po natin hindi nagtatapos sa supplemental budget para matugunan ang mga ibang pangangailangan ng gobyerno sa kinabukasan. Ano po yung pangalawa? Meron yung Article 6, Section 25(5). Yan po yung power of the President, the Speaker, the Chief Justice, etc. to realign funds within their respective departments. Hindi po ba? Yes, Your In Honor. fact, that provision was the subject of the Araulio ruling. Hindi rin nagtatapos sa Article 6, Section 25, Paragraph 5. In the GAA itself, you have provisions for contingency funds. Hindi po ba? Yes, Your Honor. So, klarong-klaro po sa atin
na ang constitutional mechanisms for budgetary responsiveness are there. We don't need UAs, Madam Solgen, because they are too risky for me. They are so risky and heavy na hindi sila makakasya sa isang maleta. They need to be encased in several maletas. So, let's go back to the budget cycle, just to be clear about it further. So, yan po yung ating budget preparation cycle, Madam Solgen. Unang-una po dyan, yung budget preparation, na-explain na ng mabuti ni Saj and Justice Ben kung anong nangyayari sa budget preparation. Pagdating sa budget legislation, sinasubmit ng Presidente yung ating sinasabing BESF kasama ang NEP, ang kanyang message to Congress at yung staffing pattern. Hindi po ba? 4 yan eh. Ngayon po, sa budget preparation, yung budget message, hindi ko na i-explain yan, just to be short. Yung budget of expenditures and sources of financing, this is a budget document that reflects the annual program of estimated expenditures and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures, which is constitutionally mandated to be submitted by the President to Congress as the basis of the GAB. Yun namang NEP ay may pagkakaiba sa BESF. Although ang sinasabi ko nga po, ang Constitution natin ay mas pinangahalagaan ang BESF at hindi ang NEP. Ang NEP naman is the budget document that contains the details of the proposed programs of the government that it submits to Congress. It serves as the basis of the General Appropriations Bill, which becomes the GAA upon enactment. So pagdating sa second phase, yung budget legislation, andyan na yung House deliberations at ang Senate deliberations matapos ang deliberations sa House. Magkakaroon ngayon ng bicameral conference committee deliberations. And then there is ratification and enrollment. And finally, these are submitted to the President for enactment. The enactment of the budget or the budget legislation phase ends when the President already signs the GAA into law. And that's where he can veto items, exercising those powers as vested to him by the Constitution. So yun po yung buong cycle, Madam Solgen. Now let me just go to some specifics. And there is this table that I happened to stumble on. It came from Budget Brief number 1 of the Congressional Policy and Budget Research Department of the House of Representatives. Nandyan po. Let me just validate or ask by way of questions from the DBM representative kung tama po yung table na yan. May I request your budget representative to come to the rostrum? At pakisilip po kung tama ang inyong nakikita sa monitor. If you will see, Council, taking a look at Table 1 under 2024 and 2025 columns, the total expenditure program for 2024 amounted to 5767.6. Tama po, no? Yan yung enacted budget for 2024. At yun namang 2025, ang enacted budget or appropriations, or total expenditure program ay 6326.3.
Pero sa itaas po niyan ng total expenditure program and under total available appropriations ay niles yung UAs. So less under 2024, 731.4 and then under 2025, less yung 363.4. Is there a reason why hindi po isinisama yung UAs sa total expenditure program? Your Honor, the unprogrammed appropriations are excluded because the sources of financing are different from the sources of financing for the programmed appropriations. Because they are triggered in the future. Hindi po ba? Yes, Your Honor. And in that sense, the source of funding is not therefore clear at the time of the enactment of the budget. Your Honor, may I respond to that? Yes, please. Because yun naman ang pananaw ko, Madam Soljen, kung bakit itong unprogrammed appropriations, walang kinalalagyan yan sa budget dapat. Kasi nga po, hindi klaro yung sources of financing. They're not even considered expenditure at the time of enactment. Your Honor, the sources of financing of the unprogrammed appropriations also refer to the sources of financing in the BESF, but there is a target when breached will then be the source of financing. Secondly, Your Honor, it is also our position that even in the programmed appropriations, the requirement under the Constitution is that instead of receipts, the constitutional provision says sources of financing based on existing or proposed revenues, which are also not existing at the time of enactment, Your Honor. But you have a technical meaning for excess, hindi po ba? Kung saan manggagaling yung UAs. Yes, So Your saan po Honor. papasok yung excess sa sources of financing? Tama po kayo, yung panggagalingan ng excess ay identified, hindi po ba? Tama po, Your Honor. Pag nagka-excess, dun siya matitrigger. Tama po, Your Honor. Post-enactment already. Hindi po ba? Yes, At ang Your Honor. pag-release niya is also post-enactment. Hindi po ba? Yes, Your Honor. It will be the execution. That's where congressional discretion in the argument of the Erice petition becomes discretionary. I mean, congressional discretion is surrendered to the executive department. It is now the executive department, according to the Erice petition, that is now exercising where to spend the excess funds. Your Honor. Hindi po ba? Hindi po ganoon ang posisyon ng respondents sapagkat pag po pinasa ng Congress sa GAA, ito po ay mga na-identify na rin nila na purposes, na programs, in-identify na din po ang specific amounts. Ang hindi Except na lamang the excess. Kasi nga hindi nyo alam eh. po. Opo. So, Hindi po ba? So pag nakaroon ng excess, doon lang malalaman how much. And Pero- yung excess na yan, malaking problema po yan. Kasi at the time of enactment, hindi pa yan present. Hindi po ba? So yung discretion ng Congress to determine how much should be appropriated for a particular government activity is not there. Contrary to what the Constitution provides. Your Honor, if I may Sure, Madam Sol. if I may clarify, I'm sorry kung medyo I understand emotional po po. tayo kasi talagang matindi po ang hate ko sa UAs. Naintindihan po natin at pare-pareho po tayong Ihuwas po talaga yan sa akin. I really hate unprogrammed appropriations.
So, Your Honor, And I'm sure many of our fellow Filipinos feel the same way. opo. Please, Opo. Sojen, I'm sorry. Tama naman po iyon. Ang position lamang po ng government ay maigi po ngayong panahon na ito na ang composition ng Supreme Court ay maalam, matalas sa economics. Subalit, ang position po ng government ay if there are functions that are lodged in the different and co-equal branches of government, then the limits to those powers should also be defined by the Constitution. And that is what we are saying, that based on the textually demonstrable requirements for the budget, which the respondents are acknowledging that there are limits, they are not unbounded power, but it is our very respectful submission that if the judiciary will be the one to give the guardrails or what should be how the budget should be implemented, I most respectfully proffer the position of the respondents that will make the judiciary a super branch and not a co-equal branch, if I may. We will never be that, Madam Soljen. Kaya po tayo nag-hearing ngayon, merong petition na hinabla ang mga petitioners. And it's our constitutional duty to hear these cases. And we have, in fact, constitutional jurisdiction over these cases on the basis of our expanded power of judicial review. Anyway, going back to my slides po, Madam Soljen. Next slide, please. So sa ngayon, ang ating GAA ay ganyan ang itsura. Merong total expenditure programs at naka-chain doon, nakatali yung unprogrammed appropriations. So there are those three triggers, Madam Soljen. Yung excess non-tax revenues, new revenue measures, at yung AFPs, approved loans for foreign assisted projects. And just to repeat, ito pong mga unprogrammed appropriations na ito, in my understanding of our constitutional framework on budget, ay walang espasyo sa General Appropriations Act. They are riders because they are not or they do not provide for specific sources of funding. Kasi nga, sa kinabukasan pa sila makikita kung merong excess. Ang mas masama, hindi po alam kung sino ang pwedeng mag-release, whether it is the President or his secretaries in DBM, etc., etc. So yun po ang aking pananaw kung bakit ang UA, if contained in the GAA, ay rider. At yung pong inyong mga sinasabing triggers, yung tatlong yan, excess non-tax, new revenue measures, approved loans, very clear po sa ating limang amici, kahit po si Congressman Salceda nagsasabi mismo, itong mga UA na ito ay risky. Ang position nga po ni former Congressman Salceda, dagdagan ang mga guardrails. Kasi nga po, talagang nakita na yung mga risk for misuse and abuse. And I said earlier that this unconstitutional framework where you have UAs chained to the General Appropriations Act, hindi po makasya sa isang maleta eh. Several maletas. Kaya po ang dapat gawin natin dyan ay to cut off those chains with a chainsaw, hindi lang knife. Kasi hindi po kayang i-cut off ng simpleng knife yan. Napakabigat ng mga UA na yan such that it will require a chainsaw to cut off those whisks.
So that's my position, Madam Soljen, Your Honor. with regard to UAs. Your Honor, may I respond? Yes, please. May I clarify that what amicus former Congressman Joey Salceda, if my understanding is correct, is that he agrees that there should be guardrails, and that's why he included in his presentation the bills that he has authored, which are in the House and also in the Senate, because his solution is for the guardrails for the Congress to pass a law, for example, to set the deficit target, to put in a law which will set the framework, the fiscal framework, which will be observed by every administration. So I think that the point that he was making is that after every constitution, there was an accompanying budget law, which did not happen in the 1987 Constitution. There is a pending bill, and therefore, to continue to comply with the requirement that the form, content, and manner of preparation should be prescribed in a law was what Congressman Joey Salceda was advocating for. Yeah, tama If I po may. kayo dun, Madam Soljen. Binasa ko yung napakagandang presentation ni former Congressman Salceda. Sinabi po niya doon, yung both program and unprogrammed funds palaging may risk. Pero tanggalin na po natin yung unprogrammed funds, Congressman Salceda, kasi napaka-risky niya compared po sa mga risk sa program appropriations. You remove the UAs, you remove the risk for misuse. So yan po ang aking pananaw dyan. Gusto ko lang pong tumutok sa isang foreign assisted project. Ito yung Metro Manila Subway Project na discuss na ito ni Justice Ben. Ito pong subway project na yan, I happen to live in Mindanao Avenue. At ilang years na po kaming traffic dun sa Mindanao Avenue because yung pangunahing istasyon ng subway ay nasa magsisimula po sa malapit po sa bahay ko eh. So traffic po kami doon. Ang press release po ng gobyerno, matatapos po yung subway na ito, makakatulong sa ating mga kababayan, it will spur economic growth within NCR and for the country, is that it will be finished by 2028. Hindi po ba? Yes, But that's not going to happen anymore, Madam Soljen, because of what happened in the budgeting process with regard to the funds for the subway project. Ang panibagong timeline po ngayon sa subway project na yan, ang setback ay 5 years. Kung ako po ay tama ang aking recollection sa mga nababasa ko at nakikita sa TV. So setback. Ibig sabihin po yan, yung 5 taon na yan, magbabayad tayo ng mga commitment fee. Mga interest payments. Panibagong alam niyo na po kung anong ibig sabihin, Madam Solicitor General. And there goes the table regarding the budget for that subway. Makikita po ninyo dyan sa table na yan, noong 2019, meron ng program funds yan na 13 billion. The following year, 38.6. 2021, 21.1. 2022, 3 billion. 2023, 25 billion. Biglang nawala po noong 2024. Pati po yung loan proceeds nawala. Noong 2024, nawala din yung local counterpart noong 2024. Kaya po under the year 2024, NA andun.
Ngayon po, mapapansin ninyo, noong 2023, mayroong total program funds na 25.1 para sa project na yan. Pero dun sa loan proceeds na galing sa lender, biglang nawala. Yung local counterpart, meron pa rin, 25.1. Gusto ko lang pong malaman, bakit po kaya nawala yung loan proceeds noong 2023? Pero merong local counterpart. Does this mean that the lender stopped the release of the loan proceeds? Your Honor, I do not have the answer. It is our position that it goes to the policy question. We might hate the decisions, or we might make a determination that it is an unsound decision and it isn't good for the public, but we did not get any information and we did not ask why and how they put the items in the appropriation when they did. I think that's fair enough. By way of an answer, Madam Solgen, we would not know, no? Pero kung ikaw ay nagpapautang at bigla mong tinigil yung pagpapautang mo, may problema yung nangungutang para sa akin. Ngayon po, noong 2024, nawala din yung total program, yung loan proceeds at yung local counterpart. At nagsimula lang pong umusad ulit noong 2025 at 2026. Lahat po ito ay nasa unprogrammed funds, FAP Hindi po ba? Yes, Your Honor. Ngayon po, itong subway project na ito ay flagship project ng gobyerno. Matagal na po nating inaasam itong subway na ito. In fact, in my research, itong blueprint for the subway project was came up during the time of former President Ferdinand Marcos Sr. in the late 70s. Ganun po katagal yung subway project na yan. At nabuhay lang po ulit nung panahon ni former President Rodrigo Duterte. Pero nasaan program funds po siya? Ang iniisip ko po, kung ito ay flagship project at talagang makakatulong sa ating mga kababayan, bakit po nasa unprogrammed funding or unprogrammed funds where there is risk of corruption that the funds will be misused at yung iba pang factors na negative that comes with unprogrammed appropriations, Madam Solgen. Bakit hindi na lang po siya sa program funds? That way, program yung local counterpart funding, program yung lender's part of the obligation or the proceeds, I mean, at tuloy-tuloy ang project. Hindi po ba? Yes, Your Honor. It is the position of the respondents that it goes again to a policy question of the Congress. Yes. May I elaborate, Yes. Your Honor? Thank you. And maybe perhaps it is also important to understand the rationale behind the separation of powers. The Constitution is patterned after the U.S. Constitution, which really wanted a proper check and balance to the executive. For example, in the U.S. experience, when the president wanted to support the Vietnam War, all the Congress had to do was to withhold the funding so that the troops can go home. So that means that, because you are correct in your observations, in your comments, that why is it that there are movements from the program to unprogrammed if they are priorities? But we could also ask the question, why is it that the Constitution gave the power of the purse to the Congress, who are more in touch with the particular interests
and have a local view rather than why not to the executive, which has the expertise of the DBM and all the studies. So why is it that it is lodged in Congress? And if I may proffer, Your Honor, it is a very important check and balance that is being designed by the Constitution for the Congress to be a check to an executive who might also be abusing its own power. So they are checking each other. Precisely, Madam Soljen. Alam po ninyo, nabanggit niyo ang United States of America, after whom our Constitution was patterned. Sa aking intindi sa budget process sa Amerika, wala yata silang unprogrammed appropriations. Kaya nga po nakakaroon sila ng government lockdown eh. At itong si Donald Trump, nangangailangan ng pondo para ituloy pa ang kanyang military campaign sa Middle East, humihingi ng panibagong pondo sa Kongreso. That's how they do it in the United States. Kung makikita nga po ni Donald Trump itong UAs natin, he will turn into somebody like Jerry Maguire. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po si Jerry Maguire? An early 90s movie by Yes po. where Tom Cruise Opo. and Renee Zellweger You Had Me at Hello appeared, po. no? Napanood po ninyo yun, Madam Soljen. Yes Very po. lovely and romantic movie. Nung makita po ni Tom Cruise si Renee Zellweger, yung asawa niya na gustong kumalas sa kanya, sabi ni Tom Cruise kay Renee, "You complete me." Kung ito pong UA, makita ni Donald Trump, maniwala kayo sa akin, sasabihin niya sa UA, you complete me because I can continue with my wars in the Middle East without congressional approval and oversight. Yan po ang isang risk ng unprogrammed appropriations if it is in the context of the United States of America Constitution. Pero ang pinag-uusapan po natin ay Constitution ng Pilipinas. At sa aking paniwala, sa aking matinding research sa constitutional framework regarding our budget, wala pong espasyo ang unprogrammed appropriations sa ating national budget. Maraming salamat po. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!